Good morning to each and every one of us here in our church. Good morning to all our Facebook Live viewers and to all our YouTube viewers. Today is November 23, 2025. We are still in our series entitled Our Identity in Christ. And today's topic is breadth, length, depth, and height. The incomprehensive love of Jesus Christ. On October 5, 2025, we started our series entitled Our Spiritual Blessings. On October 12, Eyes of Our Hearts Enlightened. On October 19, Saved by Grace Alone. On November 2, From Stranger to Fellow Citizen. On November 16, Mystery Unveiled, Grace for All Nations. And today, this morning, the incomprehensible love of Jesus Christ. Again, our ministry, we called it the Faithful Word Ministry, coming from the letter of Apostle Paul to Apostle Titus, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Ang sound doctrine po, kung tawagin nila, ay yung magaling na aral, mahusay na aral, at matapat na aral. At kung tatagalugin po natin, ang sinabi ng Apostol Pablo ay ganito po: mahigpit na sumasandig sa matapat na katuruan na kanyang natutunan upang kanyang maituro gamit ang mahusay na aral at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat. And therefore, because we are using sound doctrine, ay nalalaman po natin na ang sound doctrine po ay nagpapatibay at nagpapalakas sa atin ng mga pangunawa patungkol sa kung ano ang makatotohanang itinuturo ng banal na kasulatan. At ito po ay may abilidad na patunayan ang mga maling indoktrinasyon, gaya ng sinasabi ng mga born again, accept Jesus as your personal Lord and Savior, and marami pang iba. Kayang-kaya po nating patunayan ang mga bagay na yon. Now, bakit kaya nating patunayang mali ang mga maling doktrina at kaya naman nating sumandig sa mahusay na aral? Because we study to show ourselves approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ito po naman po ay sinasabi ng Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang ikalawang sulat, kabanatang 2, talatang 15. At kung muli tatagalugin natin, ang sabi, pag-aralan mong maipakita ang iyong sarili na katanggap-tanggap sa Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, nalalaman ang pagkakabahabahagi ng salita ng katotohanan. In other words, nakakahiya daw yung isang tao kung siya ay hindi magra-rightly dividing the word of truth. At kung magra-rightly dividing the word of truth man siya at mali ang kanyang pagkaka-rightly divide, ganun din, nakakahiya siya. Pero tayo, because we know how to rightly divide the word of truth, wala po tayong dapat ikahiya. Because we study ourselves approved unto God, a workman that need not to be ashamed. And therefore, sound doctrine able us to base according to biblical truth. Ibig sabihin, Brother Mel, ang mga nasa Biblia ay hindi katotohanan. Katotohanan po lahat yan. Pero kung ito po ay hindi applicable sa atin bilang mga hintil, ito po ay hindi katotohanan. Let me give you an example. Isa sa mga chairman ng dati kong church, sinasabi noong linggo na habang nagbabasa daw siya ng Biblia, kinausap daw siya ng Diyos. Galit na galit daw ngayon ang Diyos sa bansang Pilipinas. Kinausap daw siya ng Diyos, nagbabasa siya ng Biblia. At pagkatapos daw noon ay lumindol ng malakas at maraming namatay sa ating bansa. Wala siyang kahihiyan na sinasabi niya sa pulpito yung mga bagay na ito. Kaya ang gagawin daw nila ay kakausapin daw nila si nagngangalang Mamsi. At kakausapin daw yung isang pastor na nagngangalang Ed Lapis. At itong Ed Lapis naman daw ay kakausapin si Imelda Marcos. At ito naman daw, Imelda Marcos ay kakausapin si BBM. Ang daming kakausapin, ano po. At uutusan daw nila si BBM na magtakda ng 3 araw na prayer and fasting para raw mawala
ang galit ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Hindi siya nahihiya. Sabihin niya yon, live broadcast and live stream. At ang sasabihin ng kanyang mga miyembro, tama, naniniwala po kami sa inyo, chairwoman. Ganyan po ang mga ginagawa ng mga denominasyon ngayon. Bakit? Di nila nalalaman ang tunay na aral ng banal na kasulatan. Kung ano-ano na lang yung pumapasok sa isip nila at pagkatapos ay paniniwalaan nila nang hindi na nila i-check kung ito ba ay tama o ito ba ay naaayon sa banal na kasulatan. Sabi ng maraming pastor, mga churches, para raw ikaw ay maligtas, accept Jesus as your personal Lord and Savior. Maliligtas ka daw. Ito po ay hindi makikita sa banal na kasulatan. Ito po ay hindi itinuturo ng banal na kasulatan. At ito po ay hindi tinuturo ng kahit sino sa banal na kasulatan. Subalit, ang sasabihin ng mga pastor na ito po ay may sinasandigang talata. Ito daw pong accept Jesus as your Lord and personal Savior ay makikita sa Biblia. Sapagkat ang sabi daw sa Revelations 3:20, behold, I stand at the door and knock. Ang sabi dito, ang Panginoong Kristo daw ay nakatayo sa labas ng pintuan at kumakatok. Ano po ba pakiramdam ng kumakatok ang Panginoong Kristo? Meron na po ba rito nakaramdam? Kumakatok si Kristo sa aking puso. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng aking conviction. Sa pamamagitan ng itinuro ng pastor namin sa pulpito. Sa pamamagitan ng katuruan dito sa aming iglesia. Ganun po bang pakiramdam ng, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, paano po ba ninyo naririnig ang tinig ng Panginoong Hesukristo? Alam mo, Brother Mel, may bumubulong-bulong sa akin. Mag-ingat po kayo sa mga bulong-bulungan na yan. Baka yan, marites lang, ano. Alam mo, may mga maliliit na tinig akong naririnig, Brother Mel. Sa palagay ko, ito na yung Panginoong Hesukristo. Paano ang sabi? Ang sabi ay, Jerry, you. Ganun ba ang sinasabi? Marami po nagsasabi, naririnig daw nila ang tinig ng Panginoong Hesukristo. Subalit, hindi po nila naunawaan ang ibig sabihin ng mga bagay na ito. So, upang malaman natin kung makatotohanan itong mga sinasabi ng mga denominasyon, makinig po tayo mabuti. When these self-proclaiming pastors preach this kind of doctrine, the first thing we will do, wag po natin silang pagkakatiwalaan. Sapagkat ang ginagawa po primera ng isang miyembro ng church, kapag narinig niya yung sinabi ng pastor sa pulpito, walang habas na paniniwalaan niya kaagad ito. Wag po natin silang paniniwalaan agad. Ang paniniwalaan po natin ay yung sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag natin kalilimutan na ang banal na kasulatan ay hindi isinulat ng isang berso lamang, okay na. Wala pong verse na stand alone. Lahat po ng verse ay may pinanggalingan. Lahat po ng talata sa banal na kasulatan ay nakakabit sa tinatawag na konteksto. Sabalit, itong mga pastor na ito, wala silang konteksto. Kinakalimutan nila na ang mga talata sa Biblia ay nakakabit sa tinatawag na konteksto. At kung titingnan natin yung Revelation 3:20 context, ay malalaman natin na ito ay hindi para sa atin. Bakit? Sapagkat kung uumpisahan natin sa chapter 1 verse 1, ay malalaman natin na ang sumulat ng aklat ng pahayag o ng Apocalypse o ng Revelation ay si Apostol Juan. Ang sabi, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servant
things which must shortly come to pass. Ito daw po yung mga bagay na darating. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. In other words, ito pong aklat ng revelasyon, hindi po para sa atin to. Ito po ay para sa mga Israelita, sa mga darating na panahon, na primera ay sinulat ni Apostol Juan. Para saan isinulat itong revelation? Ito po ay isinulat para sa anghel ng Laodicean Church. Ang sabi po sa chapter 3, kung pupunta na po tayo sa chapter 3, ang sabi, verse 14, and unto the angel of the church of the Laodicean. Ito po ay nakasulat patungkol doon sa anghel ng iglesia ng mga taga Laodicea. Right? This thing saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. And I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold, tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Ito na po yung verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup him with, and he with me. Again, that knocking and accepting Jesus is not for us. It is for the angel of the church in Laodicea. Subalit maraming nagsasabi nito ng mga pastor, tanggapin mo ang Panginoon sa Kristo at maliligtas ka. At ang kanilang referensya ay yung Revelation 3:20. Absolutely, that is a false message. Maling katuruan po at marami na po ang naliligaw dahil sa mga ganitong klaseng katuruan. Bakit? Sapagat itong mga pastor na to ay hindi nakabase sa kung ano ang katotohanan ng itinuturo ng banal na kasulatan. Bakit? Sapagat hindi sila nakapokus sa doktrina ng Apostol Pablo. Bakit? Sapagat hindi sila firmly justification by grace through faith. At hindi nila pinoprotektahan ang mga tao laban sa mga nagpapakilalang mga pastor. Punta po tayo sa ating admonition. Of course, makikita po natin yung mga warnings ng Apostol Pablo. Alam niyo po, maraming warnings ang Apostol Pablo. Halos 30% po ng kanyang mga panulat ay pagbibigay ng babala sa mga body of Christ, sapagkat kasabay po ng body of Christ ay ang magbiblend po yung mga tinatawag na self-proclaiming pastors na magtuturo ng mga maling katuruan. At ito ay mangyayari primarily sa tinatawag na deceptive appearances. Ang sabi sa 2 Corinthians 10:7, ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitingnan ninyo. Kung naniniwala ang sino man na siya'y nakipag-isa kay Kristo, isipin niyang kami man, tulad niya ay nakipag-isa rin kami kay Kristo. Pangapanlabas lang daw ang tinitingnan ng mga church members. Makita nila na mukhang righteous yung pastor, makita nila yung pananalita ng pastor, makita na nila na mukhang righteous yung pastor, pasok na si pastor, paniniwalaan na kagad siya. Bakit? Sapagkat hindi sila tumitingin sa doktrina, kundi sa panlabas lamang na anyo o pananalita ng nagpapakilalang pastor. Kalawa,
anti-Paul indoktrinasyon. Sa Romans 15:15 ang sabi, gayunman sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, verse 16, upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga Hentil. Ang sinasabi ng apostol dito, Apostol Pablo, ako yung pinakapari ng mga Hentil. Subalit, hindi ito binibigyang halaga ng maraming denominasyon at mga pastor. Hindi nila ina-acknowledge yung pagiging priesthood ng Apostol Pablo sa mga Hentil at patuloy sila nagtuturo ng mga Matthew, Mark, Luke, John, Pedro, Juan, Santiago at marami pang iba. Sila po ay anti-Paul indoctrination. Ang sabi, works underneath faith. Ang sabi ng maraming pastor na nagtuturo, kung iniibig nyo ako, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, tutuparin yung aking mga utos. Napakahirap kung tuparin ng mga utos ng Panginoong Hesus Kristo. Ito po ay naglalaman ng napakaraming works at wala na dito yung faith. Sabi sa Matthew 5:17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Kaya't ang sasabihin ng mga nagpapakilalang pastor ng mga may maling katuruan, makikita nyo naman. Sa Panginoong Kristo mismo nagmula na hindi raw niya ipinapawalang bisa ang kautusan. Kaya tayo ay sumunod sa kautusan. Ang ilan dito ay para sa atin. Yun po mali. Sapagkat yun po ay works underneath faith. Self-serving motives. Ang sabi sa Titus 1:10, sapagkat maraming tao, lalong-lalo na ang mga galing sa Judaismo, ang suwail at nanlilin lang sa iba sa pamamagitan ng mga katuroang walang kabuluhan. Kailangang pigilan sila sa kanilang mga ginagawa sapagkat nanggugulo sila at nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat ituro, kumita lamang sila ng salapi. At kitang-kita po natin ito sa mga denominasyon. Ano ang sasabihin nila? Accept Jesus as Lord personal service, Lord and Savior. Wala po sa Biblia. Tayo po ay gagampan ng The Great Commission. Wala po sa Biblia ang salitang Great Commission. Statement of faith po tayo, babasahin. Wala po sa Biblia ang statement of faith. Baptism is just a symbol. Wala pong itinuturang Biblia na ang bautismo ay simbolo lang. Tayo ay magsa-sunrise service sa Luneta. Wala pong sunrise service na naganap sa banal na kasulatan. Meron tayong multimedia ministry. May everybody's birthday. May Pastor's Appreciation Month. Wala po lahat yan sa banal na kasulatan. Subalit lang ito po, 100% itinuturo ng mga iglesia. At ito po yung mga bagay na wina-warning sa atin ng mga Apostol Pablo upang hindi po tayo nalilinlang nitong mga denominasyon na ito. O kaya't muli, ulit-ulitin natin ang pag-aaral ng false warning, deceptive appearances, anti-Paul indoctrination, works underneath faith, self-serving motives, and self-made doctrine. Okay, so let's all stand in the presence of our Lord. Salamat sa ating Diyos. Nais ko'y magpunta sa ngalan ni Jesus.
salamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y mapunin kita sa namin. Dapat mabuti di siya nagbabago. Dapat mabuti di siya nagbabago. Sa ngalan niya at nilikha ng ating Diyos. Hallelujah. Patuloy po nating awitan ng Panginoon ngayong umaga.
kailangan. Remain standing in reverence for the reading of the precious Word of God. Our scripture reading will be found on the book of Ephesians, chapter 3, verses 14 to 21. Verse 14, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto Him be glory in the church of Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen." For further understanding, we will read our scripture reading in our native language. Verse 14, "Dahil dito, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa harapan ng Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na mula sa Kanya'y nagkaroon ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa, na ipagkaloob ng Diyos sa ating mga espiritual na buhay ang kasalanan na may kasamang kapangyarihan, kalakasan na may kasamang kapangyarihan, ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang Kanyang pag-ibig. At maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo, na hindi kayang abutin ng pag-iisip, at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa lahat ng nasa iglesia, sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, sa lahat ng salinlahi, magpakailanman. Amen. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng Kanyang banal na salita, ang bawat isa ay makakaupo na sa presensya ng Diyos. For the reading of the Word of God. At sa ating mga tagpagpaawit, Kuya Ron, Kuya Vince, Kuya Nix. Again, our topic for this morning, the incomprehensible love of Jesus Christ in our edification. Let's start in verse 14 of chapter 3. "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ." Dahil dito, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa harapan ng Ama ng ating Panginoong Hesukristo. So here, makikita natin, mayroong cause ang sinasabi ng Apostol Pablo. Ang kadahilanan kung bakit iniluluhod ng Apostol Pablo ang kanyang mga tuhod sa Ama na Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Of course, ito po ay yung pinag-aralan natin last Sunday, that the mystery revealed to Apostle Paul, that his stewardship of the dispensation of grace of God, that Gentiles are now fellow heirs with the Jews, and the encouragement of Apostle Paul to the body of Christ amid suffering, na kahit na tayo ay nasa mga paghihirap, tayo ay dapat na na-encourage sa mga bagay na number 1, number 2, at number 3.
At dahil dito sa mga bagay na ito ay na-overwhelm ang Apostol Pablo. Tila baga hindi kaya ng kanyang pag-iisip na makomprehend yung mga bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Of course, bilang stewardship ng dispensation of grace na kanya namang ibabahagi sa mga hentil. At ang sabi ng Apostol Pablo, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ." At sa verse 15 ang sabi, "Of whom the full family in heaven and earth is named." Na mula sa kanya'y nagkaroon ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Ibig sabihin ng Apostol Pablo, tayo ngayon ay bahagi na ng sambahayan ng Diyos. Isang espiritual na sambahayan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Dati tayo ay malayo. Dati tayo ay hindi kasapi sa sambahayang ito. Subalit dahil sa Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay kasapi na ng isang sambahayan. We are now part of a big spiritual family of God as fellow heirs and fellow citizens through Jesus Christ. Ang sinasabi ng Apostol Pablo rito, tayo ngayon ay kasama na sa pamilya ng Diyos. Na dati-rati, hindi natin alam yung mga bagay na yan. Na dati-rati, ni ang Panginoong Hesukristo ay hindi natin kilala at wala tayong sapat na kaalaman. Subalit dahil sa Kanya, hindi lamang sa hindi natin nalaman ang pagkakapako at pagkakalibing at pagkabuhay muli ng Panginoong Hesukristo. Ang kasunod nun ay ang pagkakasapi natin sa sambahayan ng Diyos. That He would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Na ipagkaloob ng Diyos sa ating mga spiritual na buhay ang kalakasan, na may kasamang kapangyarihan ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. So here, Paul is pictured of a strong spiritual life. Ano po ba yung pagkakaroon ng malakas at matatag na spiritual na buhay? Number 1, we should be knowledgeable of our spiritual life. Nalalaman natin yung mga tama at mali patungkol sa spiritual na buhay. Knowledge against feeling versus faith. Marami po ngayong mga denominasyon kung sino yung pinaka-emosyonal. Ako, ito malakas ang spiritual na buhay nito. Kung sino po yung masipag sa gawain, kung saan ito malalim ang spiritual na buhay. Hindi po. Ang pagkakaroon ng malalim na spiritual na buhay ay yung pagkakaroon mo ng kaalaman patungkol sa biblical truth. Kung ito ba ay tama, kung ito ba ay mali, ito ba ay para sa akin, ito ba ay hindi para sa akin. Ano po? Hindi ko po masisisi yung mga emosyonal. Talaga pong siguro nasa pagkatao nila yon. Subalit, ang sinasabi ng Biblia, ang pagkakaroon ng matatag na spiritual na buhay ay yung pagkikilatis kung ano ang mali at hindi. Again, spiritual life is a matured spiritual life. Understanding the truthful word of God, rightly dividing the word of truth, at discernment to what is truth. Alam niyo po yung mga tao ngayon, wala na po silang discernment. Alam niyo po, nakikita ko sa ating political landscape, may dalawang klase. Yung isa A, yung isa B. Pareho silang walang discernment. Ang A, tama sila. Ang B, tama sila. Parehong walang pagkakamali. Sapagkat hindi na sila kumikilala ng pagkakamali. Itong isang grupo, yun ang pinaniniwalaan nila at doon na talaga sila mag-i-stay. Kahit mali yung ginagawa nila at tinutuligsa sila, hindi sila makikinig. Doon pa rin sila. Gayon din yung kabila. Doon yun ang pagkakapaniwala nila, doon na sila. Wala na silang discernment to what is truth. At ganito rin po ang matured spiritual life. Kailangan meron tayong discernment. May mga churches ngayon na kahit sabihan mo na, hindi, ang ating apostol Pablo, hindi sila makikinig. Kahit malinaw na sinasabi na ng banal na kasulatan. Bakit? Sapagkat wala silang discernment. Number 3, genuine love, spiritual life. Of course, we seek for the good of others. Of course, mainam na bigyan nating halagang ating sarili. Subalit, hindi natatapos doon. Kinakailangan
na bigyan din nating halaga ang ating kapwa, lalong-lalo na mga kasama natin dito sa Faithful Word Ministry. At again, always seek to what is truth. So ito po yung ilan lamang sa pagkakaroon ng spiritual life, knowledgeable, matured, and genuine love. That Christ, verse 17, may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. At sasabihin na naman ng mga denominasyon, ito na nga, pinapasok ko na nga si Kristo sa aking puso. Kasi ang sabi dito, that Christ may dwell in my heart by faith. Kaya ako behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come to him, and I will sup with him, and he with me. Ito na po. Ang tinuturo ng Apostol Juan dito, si Jesus daw ay nakatayo sa pinto. Hindi sa pinto ng iyong puso. Wala pong sinasabing pinto ng iyong puso. Pinto ng iyong buhay. Ang nakalagay lang dito, nakatayo siya. At pag siya ay tumuloy, maghahapunan kayo. Lagot ka. Dapat may pera kang pambili ng insimada tsaka Neste litro pack. Kasi magkasama kayong kakain ng Panginoong Kristo. Magkaiba sila ng sinasabi ng Apostol Pablo. Ang sabi ng Apostol Pablo, Christ may dwell in your heart by faith. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Faith in what, Brother Mel? Faith in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Christ will dwell in your heart, in your life, not through the prayers of your pastors. Kasi po maraming mga denominasyon ngayon, ipinapanalangin ko po si kapatid ni Gloria na kayo po, Panginoong Kristo, ay sumakan niya. Sige Kaglo ngayon, nanginginig-ginig pa. Umiiyak na. Amen. Kapatid na Glo, nasa sayo ng Panginoong Kristo. Aba, pinanalangin lang ni Pastor, nasa kanya na si Panginoong Kristo. Pero ang sabi dito ng Apostol Pablo, that Christ may dwell in your hearts by faith. Pamamagitan lamang ng pananampalataya. At wala nang iba, at ang ibubunga niya being rooted and grounded in love. Christ dwelling will ground with love. Christ dwelling will root with love. Kailangan ang pagkaka-dwell sa atin ng Panginoon sa Kristo ay magbunga ng pag-ibig. Hindi pansamantalang pag-ibig, kundi pag-ibig na nakatanim at nag-uugat at lumalago sa ating mga buhay. Verse 18, may be able to comprehend with all things what is the breadth and length and depth and height, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. So, paano daw natin makukomprehend ang isang incomprehensible love of Jesus Christ? Dito ay inilatag ng Apostol Pablo yung lawak ng kanyang pag-ibig, yung breadth. Ibig sabihin, mula sa mga Israelita lamang ang biyaya na ipinagkaloob ng Panginoon, subalit sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon sa Kristo, lumawak ito hanggang sa mga Hintil. Wala na pong excuse kung ganitong lahi lang o ganun lang. Lahat po ng lahi at salinlahi ay sakop ng pag-ibig ng Panginoong Kristo. Ganun po kalawak ang kanyang pag-ibig. Length, kahaba, mula sa kanyang pagkakasilang, mula sa simula ng sandaigdigan, ay nakaplano na ang gagawin ito ng Panginoon Kristo. Na siya ay bababa sa sangkalupaan at tutubusin ang kasalanan ng sangkatauhan para sa kaligtasan ng bawat isa. At ito po ay mananatili hanggang sa katapusan ng sandaigdigan. Katlo, depth, yung lalim ng kanyang pag-ibig mula sa sangkalangitan ay sinulong niya ang hanggang sa libingan
makakamit lamang ng isang tao ang biyaya ng kaligtasan sapagkat kung hindi niya makakamit ito, po ay mapupunta sa kapahamakan. Kahit ang taas naman ng kanyang pag-ibig ay kaya niyang dalhin ang bawat isa na sumasampalataya sa kanya mula dito sa sangkalupaan hanggang sa sangkalangitan. Heavenly places. At yan po yung sinasabing incomprehensible love of Jesus Christ na ating paksain ngayong umaga. Verse 19, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that he might be filled with all the fullness of God. At maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo. Ano po ba ang pag-ibig ni Kristo? And to know the love of Christ, number one, isang selfless love. Isang pag-ibig na kinakalimutan niya, handa niyang kalimutan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ng kanyang ialay, ang kanyang buhay, upang mapawi niya ang galit ng Diyos at mapalitan ng kapayapaan. Second, His redeeming love, isang pag-ibig na kung saan ay iaalay niya ang kanyang buhay at kayang tubusin nito ang ating mga kasalanan. Mula sa kapahamakan ay makamit natin ang biyaya ng kaligtasan. His redeeming love. Third, His transforming love, kung saan ang pag-ibig ng Panginoon sa Kristo ay makakapag-transform sa buhay natin na mula sa mga bagay na negatibo na nakikita ng ating mga kapwa, maaari tayong magbago sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig na nakapagpapatransform. Subalit, higit sa lahat, tayo na dating makasalanan ay pinabanal at ngayon ay banal tayo sa harapan ng Diyos. Yun yung pinakamagandang transformation. Maaring hindi tayo banal sa ating mga kaibigan, kapitbahay, subalit sa harapan ng Panginoon, tayo ay banal because ang kanyang pagmamahal sa atin ay may kaakibat na transformasyon. Third, His universal love, kung saan ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo na ito ay hindi lamang sumasakop sa isang lahi muli, subalit sumasakop ito sa lahat ng klase ng tao. Kaya ang sabi dito, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Ano naman po ang ibig sabihin ng tayo ay mapupuspos ng pagka-Diyos? Lilinawin lang po natin. Baka mamaya ay ma-misinterpret natin yung mga bagay na ito. Filled with fullness of God, hindi po ito ibig sabihin, yung hindi mo na ibig sabihin, hindi po ito ibig sabihin na tayo ay magkakaroon ng personalidad ng Diyos. Na tayo ay magiging omniscient, nalalaman ng lahat. Omnipresent, naroroon sa lahat ng lugar. At omnipotent, kayang gawin ng lahat. Hindi po natin kayang magaya yung ganong personalidad ng Diyos. Ikalawa, that we might have God's divinity. Hindi rin po natin makakamit yun. Na ang Diyos ay everything and anything. Siya ang lumalang ng lahat ng bagay. At siya ay hindi nilalang, siya ang tagapaglalang, ang Diyos. Hindi po natin makakamit yung mga bagay na yun, no? Hindi po ito ang ibig sabihin ng Apostol Pablo. And third, that we will have God's deity, God's Trinity and eternality. Hindi po natin makakamit yung mga bagay na ito po, hindi po ito yung ibig sabihin ng filled with fullness of God na sinasabi ng Apostol Pablo. Ang sinasabi po ng filled with fullness of God ng Apostol Pablo ay might imitate His unconditional love. Maaari nating magaya yung kanyang unconditional na pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. Might imitate His mercifulness. Maaari tayong maging mahabagin gaya ng Diyos. Alam ko pong bawat isa sa atin, napakamahabagin. Makakita lang po tayo ng pulubi, binibigyan na natin ng pagkain. Salapi, ano po. Might imitate His long-standing patience, yung ating pagiging
pasensyoso, mapagmatiis, ay kaya din nating gayahin ang Diyos sa mga ganitong bagay. Might imitate His compassionate. Naubusan. Kahabagan, ano po? Mahabagin. Might imitate His purity. Yung nais natin sa buhay natin, yung hanggat maaari, makaiwas tayo sa mga kasalanan. Hanggat kakayanin ay makaiwas tayo sa kasalanan. Ito po yung sinasabi ng Apostol Pablo sa verse 19. Verse 20, now unto Him that He is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that work in us. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa, kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa akin. And now unto Him that is able, unlimited power ang Diyos, unlimited ability, unlimited strength, ang sinasabi ng Apostol Pablo, to do exceedingly abundantly above all, able to do beyond anything, even unimaginable things, kayang-kayang gawin ng Diyos, that we ask or think, can do more than we pray, desire, and imagine, according to the power that work in us. God's miraculous power is inside us. In other words, lagi nating iisipin, lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Maging ang posible ay kaya niyang maging imposible ay maging posible sa Kanya. At yun ang lagi nating iisipin, kaya't wag tayong magdadalawang isip na humiling sa Kanya ng mga bagay na hindi niya kakayanin na iisipin natin. Ang lagi nating iisipin, kayang-kayang gawin ito ng Diyos sa akin. Kung iniisip natin, yung mga mahal natin sa buhay, hindi na matututo ng rightly divide, huwag natin isipin. Lagi natin isipin, kayang-kaya. Verse 21, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa lahat ng nasa iglesia sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa lahat ng salin lahi, magpakailanman. Unto Him all the glory, to God all honor, praise, splendor, and recognition. Ibinibigay ito ng Apostol Pablo sa Diyos. To all who believe Jesus Christ's death, burial, and resurrection in the church by Jesus Christ. Throughout all ages, from past, present, up to the future, nandiyan ang Diyos na taglay ang honor, praise, splendor, and recognition, world without end, timeless, unending, generation to generation, nandiyan ang Panginoon sa Kristo, sealed, guaranteed, established. Amen. Ganda. Sulat, Apostol Pablo. Pansamantala nating ihinto muna ang ating Ephesians series. Baka magkaroon muna tayo ng mga Christmas topics at tutuloy natin sa Enero ng 2026. Ating key takeaways, spiritual maturity is in inner man. Nasa ating pagkatao, kaibuturan, kalooban ang pagiging spiritual maturity. Huwag nating hahayaan na itong mga nasa Facebook na nagagaganyan ang siyang magtakda ng ating spiritual maturity. Ito po ay nasa sa atin. Not a feeling or emotion, and it produces transformation. Christ indwelling is through faith. Ang pagkaka-dwell sa atin, pagkakatira sa atin ng Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay ay hindi sa pamamagitan ng altar call, ng tatas mo kamay mo, susunod ka sa panalangin ni Pastor. Hindi po. Ito po ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Produces inner spiritual transformation. Indwelling of Christ roots with love. At ito po ay nagbubunga ng pag-ibig. Not to produce ministry and activities. Sige, kung may ministry, kung may activities, o sige, ituloy natin. But primarily, ito po ay magpuproduce muna ng pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapwa. Produces inner personality reality. Yun po, no? Personal reality. Hindi po ito yung galing muli sa mga sermon ni ganito sa Facebook. Ito, yan, kung gusto mong manira ng Panginoon sa iyong buhay,
gawin mo to. Bigyan mong menudong kapitbahay mo sa gabi. Pagluto mo. Hindi po ganon, ha? Wala pong ganon. Ito po ay nanggagaling lamang sa pananampalataya. And number 4, Christ's love is incomprehensible. Hindi po limited ang pagmamahal sa atin, pag-ibig sa atin ng Panginoon Jesucristo. And last but not the least, kayang gawin ng Diyos ang lahat, maging ang hindi natin nai-imagine, maging ang mga imposible. Actually, hindi naman totoo yung ang imposible sa tao ay imposible sa Diyos. Hindi po totoo yun. Sa Diyos, walang imposible. There's no such thing. There's no such word in God as word impossible. Lahat kayang gawin. So, yung salitang imposible, wala sa vocabulary ng Diyos yun. Ang imposible sa tao, normal lang nagawain sa Diyos. And therefore, yung imposible sa atin, normal lang sa Diyos yan. And let's see what happened. With our faith in Jesus Christ, that burial and resurrection, as part of the body of Christ, as a fellow citizen of God's household, let's see what we can do. Let's start to pray and see if God will answer our prayer. And for sure, He will. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Tawagin po natin ang una nating kapatid na magbibigay ng special na bilang. Walang iba kundi si Kuya Jerry Peñones. Magandang umaga po sa ating lahat. O Diyos, ako'y lumalapit. Baguhin mo ang aking puso. Linisin mo ang aking puso. Sa'yo lamang ako susuko. O Diyos, aking tanggapin ang iyong gabay sa bawat hakbangin. Puso ko'y iyong ayusin at sa'yo'y aking iaalay. Pusong busila ang aking tinig, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik, O Diyos, ang galak ng pagliligtas upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Turuan mo kong magmahal na gaya ng iyong pagmamahal. Palitan mo ang aking puso, may kababaan sa iyong harapan. O Diyos, aking tanggapin ang iyong gabay sa bawat hakbangin. Puso ko'y iyong ayusin at sa'yo'y aking iaalay. Pusong busila ang aking piling, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik, O Diyos, ang galak ng pagliligtas upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Huwag mo akong iwan, O Diyos ko, pag-ibig mo'y sa aking kagabay. Awitin ko ang iyong kabutihan, sa puso kong ikaw ang itataas. Pusong busila ang aking tinig,
Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Pusong busilat ang aking piling, bagong damdamin ang aking damdamin. Ibalik ko, Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Pusong busilat ang aking piling, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik ko, Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Thank you, Lord. Our church pastor daw ay nagtuturo sa kanilang church. At ang turo sa kanilang church, ang instruction daw ng Panginoon sa kanila ay yung makikita sa Acts 1:8. Number 2, ang tinuturo daw ng kanilang pastor, ang kanilang local church daw ay yung kagaya nung sa Jerusalem. Serious to. And number 3, hindi to joke, hindi to joke. In fact, sinermon niya to ng seryoso yata, no? If I'm not mistaken. Number 3, kapag sila raw ay wala sa church nila, ang tawag daw doon ay nagmi-mission sila. Niwala ba kayo doon? Natawa kayo. Pero yung members yan, naniniwala. Gumagalaw-galaw pa, no? Okay, number 1, our God's instruction is in Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito raw ay instruction sa kanila ng Diyos. Kasi raw nakatanggap daw sila ng kapangyarihan mula sa Espiritu Santo. At dahil may kapangyarihan sila, sila raw ay nakakapagbahagi ng salita ng Diyos. Yun pala yung kapangyarihan sa kanila. Subalit, kung ang Israelita ang ating tatanungin, particularly dito sa Acts chapter 1 verse 8, kapag tinanong natin sila, itong mga Israelita na to, did you receive the Holy Spirit? Ang isasagot nila, yes. Kailan nyo na-receive yung Holy Spirit? Ang isasagot nila, the Feast of the Pentecost. Yung Pentecost nila natanggap yun. Paano nyo na-receive ang Holy Spirit? Nag-speaking in tongues sila. Tongues of fire. Paano nyo yung ginamit niyang Holy Spirit? Nag-ministry sila sa iba't ibang bansa. At kahit ano ang lingwahe ng iba't ibang bansa, dahil may power sila speaking in tongues, nasasabi nila kung ano yung lingwahe nung kung nasan man sila. On where did you use it? Ginamit nila yon sa Judea at Samaria. Sapagkat ang Samaria ay naghalo-halo na ng mga bansa yan. Hindi na siya purong Israel na ang salita nila ay Israelita o Aramaic. O Hebreo, hindi na yun ang salita nila, nag-iba-iba na sila, sinakop na sa iba't ibang bansa. Kaya kayang-kaya nilang panindigan itong Acts chapter 1 verse 8 at kayang-kaya nilang magsabihin na, instruction sa amin ng Diyos to. Kasi may mga katibayan kami. Pero kapag itong mga denominasyon ang iyong tinanong, na-receive nyo bang Holy Spirit? Kailan? Kanya-kanya silang date. Kung kailan nila na-receive yung Holy Spirit. Kanya-kanya sila na kung kailan nila natanggap yung kanilang tinanggap si Lord Jesus Christ. O yung sinasabi nila na spiritual birthday, yung mga ganun pa. Wala namang spiritual birthday sa Bible. Paano niya na-receive? May magsasabi na
May malamig na pumasok sa katawan ko, brother. May magsasabi na may ilaw na nagpakita sa kanya-kanya yan. On how did you use it? Kanya-kanya rin. Kanya-kanya. Ako, ginamit ko to sa ganito, gano'n. On where did you use it? Saan mo ginamit? O yung iba sabi, sa balot na lang. Total, wala naman ng ibang masasabi. Ganyan sila. Pero ang sasabihin ng kanilang pastor, our God's instruction is in Acts chapter 1 verse 8. Pero pag in-scrutinize mo, yung realidad, yung katotohanan, malayo doon sa nangyaring katotohanan sa Acts chapter 1 verse 8. Huwag po kayong maniniwala sa mga ganitong mga turo. Balit itong mga gatong turo ay nananalasak sa mga denominasyon, lalo na sa pinanggalingan kong church. Number 2, our local church is our Jerusalem. Yun daw kanilang local church. Let's say for example, halimbawa lang to halimbawa Balut Church. Yan. Yun daw yun yung pinaka-Jerusalem nila. Yun daw yun yung pinaka-central church nila na tinatawag nila. Ginagaya nila dito sa Acts chapter 1. Basahin natin. Sa aking unang sulat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Si Lucas ang sumulat. Hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Verse 3. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan, ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. In other words, ang sabi ng Panginoon sa Kristo rito, sa Jerusalem lang kayo. Doon lang kayo mag-stay. Sige, sabihin na natin, ang central church natin ay magiging yung Jerusalem. Of course, kasi nandoon yung templo. Doon na inilagay yung templo. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. So again, kung tatanungin mo si Israel, si Jesus ba ay nag-iwan ng mensahe sa inyo? Ang isasagot nila, oo. Ano ang iniwang mensahe sa inyo ni Jesus? Manatili kami sa Jerusalem. Stay in Jerusalem. O kailan naman ito sinabi ng Panginoon sa Kristo sa inyo? 40 days. Matapos siyang mamatay. Yan ang sasagot ng Israelita. At again, kapag ang denominasyon na naman ang tinanong mo, o sige, si Jesus ba nag-iwan ng mensahe sa inyo? Oo. Ano iniwan? Sa balot daw muna kami. Kasi yun ang pinaka-sentro namin Magagawa na naman ang sariling mga aral itong mga ito. When did Jesus leave a message? Okay lang yun. Wala na. Naubusan na ng salita. God bless you na lang, Sister Glo. No? Ganun na lang ang sagot niya, no? God bless you na lang po, Sister Glo. Sige po. Nagtuturo sila ng mga bagay na ito, pero mismong sila, hindi nila kayang sagutin yung mga bagay-bagay. Ang sasabihin nila, ang local church natin, yun ang Jerusalem. Bakit? Saan ang galing? Galing doon sa Acts 1. Kasi yung naging central church ng mga Israelita doon, Jerusalem, kami dito na lang. Saan ba yan? Saan ba yung central church nyo? Of course, kung si Eddie Villanueva tatanungin mo, sa Bulacan. Kung si Tanchi ang tatanungin mo, sa Ortigas, Pasig. O, kung si Ed Lapis ang tatanungin mo, sa CCP, iba-iba pa kayo sasagot niyan. Pero to si Israel, isa lang ang kanilang central church, which is the Jerusalem. At ito yung lagi tinuturo ng mga denominasyon. Kung saan sila local church, yun daw yung central church nila. Paglabas nyo, ibig sabihin, magmi-mission na kayo. Kasi ganun yung sistema nung Acts chapter 1 na inihabili ng Panginoon sa Kristo. Number 3, outside our church is our mission. Ito nga yung sinasabi nila. Kapag daw nasa labas na sila, isipin daw nila na nagmi-mission na sila. Kaya halimbawa, si Kuya Jerry pumunta sa probinsya, si Kuya Rowel pumunta sa ibang bansa, sa Germany, kunyari, no? O baka, sa mga susunod na panahon, misyonero daw kayo. Kasi may dala-dala daw kayong salita ng Diyos.
Okay. Yan ang ituturo ng mga denominasyon. So ikaw, misyonaryo ka ngayon. Okay. Okay. Take notice, brethren, brothers and sisters. The word mission, the word missionary, and the word missionaries were not written in the Bible. Wala pong nakasulat sa Biblia na salitang misyon, misyonero, o mga nagmi-misyon. Wala pong ganyang salita sa Biblia. Kahit basahin nyo po mula Genesis hanggang Revelation. Wala pong ganyang salita sa Biblia. Number 2, no one in the Bible presents themselves as missionaries. Wala po sa Biblia na isang tao, mapa-apostol man yan, o mapa-propeta, na nagpakilala na siya, ako po ay isang misyonero. Wala pong ganun sa Bible. From cover to cover, wala po kayong makikitang ganyang salita na may nagpapakilalang mga misyonaryo. Number 3, no. Saan ka magtatayo? Dito po, dito ko magtatayo. Ay, naku po, tabi po ng ng ilog yan. Baka ganun ba? Dito na lang, dito. Ay, naku po, may fault line dyan. Baka po pag dito na lang. Ganon, no? Yung mga pastor, ganon sila mag-mission. Di nila alam kung saan sila magtatayo ng church o kung anong gagawin nila dun sa church, no? Resource allocation. Yung Acts chapter, I think 4, makikita natin doon, yung mga Israelita, pinagsama-sama nila yung mga kabuhayan nila. Binenta nila at pagkatapos, ginawa nilang one budget fund. Yun ang ginamit nila sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ngayon po, bibigyan ka sobre na nakalagay doon sa sobre, the solicitation letter from Shirley of Balut Christian Church. Yan, nakalagay yun doon, no? Pag binasa mo yun, may mga mission daw sila, no? Tapos nakapirma pa doon, Edwin, Gregory siguro kapirma. Ganon sila mag-mission ngayon, no? Dito sa Acts, hindi, sarili nilang pera yung ginamit nila. Hindi pera ng kahit sino. Sabi nga ni Ed Lapis, kasi minsan nagpe-Facebook ako, dumaan sa page ko, no? Sabi ni Ed Lapis, itong mga misyonero na to, ganun magsalita. Itong mga misyonero to, mission kayo ng mission. Tapos hingi kayo ng pera. Kung talagang inutusan kayo ng Diyos para mag-mission, hintayin niyo yung Diyos yung magbigay ng pera sa inyo. Which is right. Tama yung sinasabi ni Ed Lapis. Sinasabi mo pala na inutusan ka ng Diyos para mag-mission, yung nag-utos sa'yo, siya yung magbigay ng pera sa'yo. Hindi yung meron kang solicitation letter na nakalagay, may mission kayo, mga missionary kayo, humingi kayo ng pera, pang nyo. Hindi ganun. Tama si Ed Lapis. Kung talagang inutusan ka ng Diyos para mag-mission, hayaan mong Diyos ang magbigay ng pera. Hintayin mo, manalangin ka. Maglagay ka ng isang kahon ng sapatos dyan. Lord, kung talagang inutusan nyo ako mag-mission, Lord, bukas po, may 2 million na dyan. Pagbukas mo kinabukasan ng, hindi ko maano. Kung talagang ang Diyos ang nag-utos sa'yo, wag kang mag-solicit. Yun ang sinasabi ni Ed Lapis. Number 4, cultural acceptance. Pupunta ka sa Cebu, hindi ka naman pala marunong mag-Cebuano. Pupunta ka sa Pampanga, hindi ka naman pala marunong magka-Pampanga. Cultural acceptance. Unlike itong mga Israelita na to, kahit saan sila pumunta, ano man ang lengguwahe mo dyan, kayang-kaya nilang sabihin yan. Bakit? Kasi mayroon silang gifts of speaking in tongues. No? So, missionaries nowadays, wala silang strategic planning, walang immeasurable goals, nakadepende lang sila sa solicitation, at limited lang yung communication nila. So,
Saan ba nakapattern itong mission nila? Saan ba nakapattern yung mission nyo? Kasi napakadali lang sabihin naman talaga na may mission. And of course, ang sasabihin nila sa Great Commission. Mission. Kaya yung mission. In fact, wala pong salitang Great Commission sa Biblia. Pero sinasabi nila, sa Great Commission daw, o sige, tingnan natin yung sinasabi ng Great Commission, Matthew 28:19-20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad. Unang question, paano ba gumagawa ng alagad? Sino bang dapat gumawa ng alagad? Sino ba ang may kapangyarihan para gumawa ng alagad? Yung bang magpakilala kang pastor na marunong ka sa Biblia? For God so loved the world. Magdi-disciple ako. Gagawa ko ng alagad. Paano ba gawin ng alagad? At paano mo masasabi na yung ginawa mong yan, alagad na nga ng Diyos yan? Sige nga, pakisabi nga. Hintayin ko kayo sumagot. I-PM nyo na lang kay Brother Med. Sasabihin ko dito sa plenaryo namin kung paano ba ang gumawa ng alagad. At kung kayo ba ay karapat, dapat nga bang gumawa ng alagad? Oh. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Anong sabi ng Panginoon sa Kristo dito? Lahat ng bansa. Hindi po yung pupunta ka lang sa Japan, sa Hong Kong, sa Cambodia. O yan, nag-mission na. Hindi po. Ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo dito, lahat ng bansa, we have 185 countries nowadays. At wala ka dapat palalampasin doon dahil ang sabi dito, lahat ng bansa. Kaya ba nila yon? Wala namang makakaya. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Maging si pastor, hindi niya nga alam kung ilan yung inuutos ng Panginoon sa Kristo. Alam niyo po, wala pang nag-sermon na pastor na in-outline niya yung lahat ng utos ng Panginoon sa Kristo. Number 1, number 2, number 3, at sundin po natin lahat ito. Wala pa po ako narinig doon sa talang buhay ko. As 40 years na nasa denominasyon. So, hindi niya po kakayanin. Ito sinasabi niya, alam mo, Brother Mel, nakapattern yung mission namin sa Matthew 28:19-20, which is the Great Commission. Hindi niyo po kakayanin yan. Nagsisinungaling lang po kayo. Nag-i-illusion lamang po kayo. Ay, hindi pala, Brother Mel. Doon sa Pentecost, ang aming pattern. Dito naman po, may signs and wonders dito. Dapat mag-i-speaking in tongues kayo dito. At hindi nyo rin po magagawa yun. Ang kaya nyo lang gawin, shalalala lang. Pero yung magsalita ng ibang lingwahe, wala. Ayan, si Kuya Ronnie, meron siyang makina ng pampausok. Shhh. Diba? Shalalala. Tapos isa gagawin ni Kuya Ronnie, uusok. Shalala. Si Holy Spirit, nandiyan dyan na, umuusok. Ganyan kayo, mga denominasyon. Shalalala. O number 3, yung Apostle Paul's ministry po, ito po yung nababagay sa atin. Ito po ay panghentil. Ito po ay justification by grace through faith. Ang tanong, hindi nyo rin naman gagawin to dahil kay Pablo galing to. Ayaw nyo rin naman kapag kay Pablo na. So again, the word mission, missionary, and missionaries were not written in the Bible. Wala po kayong makikita sa Bible na salitang mission at mga misyonero o nagmi-mission. Wala po. No? No one in the Bible present themselves as missionaries. Wala pong nagpakilala sa Biblia na sila ay mga missionary. Rather, representation in the Bible are called messenger. Nagpapakilala sila bilang mga messenger sa Biblia. Pero wala pong misyonaryo. Nagpapakilala po yung ilan, mga mensahero, mga messenger ng Diyos. So, if there is no such thing as missionary, how can I be called if I go out and minister the revelation of the mystery? Okay, sige. Lalabas ako. Gusto ko mag-ministry ng the revelation of the mystery. Ano ang tawag sa akin? Kung hindi missionary, ang tawag sa iyo, kapatid, ay ambassador. Sapagat ang sabi sa 2 Corinthians 5:20, now then, we are ambassadors for Christ, as though God did visit you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. At ang sabi sa Ephesians 6:20, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as ought to speak. So we might better call ourselves ambassador, because
the word mission and missionary were not existed in the Word of God. Ibig sabihin, ang missionary mayroon siyang specific task and goal to achieve. So later on, baka magpakilala siya. Itong church na to, nabuo to dahil sa isang misyonerong nagngangalang Jerry Peñones. Talaga. Kaya kita mo nga, Jerry Peñones, Christian Church ang nakalagay dyan, no? Nakalagay na, oh. Ay, dito, Roel Brusas, Baptist Church naman. Iba-iba sila kasi kanya-kanyang mission sila dyan, eh. Mission nila yan, eh. Diba? Ganun ang mangyayari, no? Kapag ikaw ay nagpakilala bilang ambassador, parang utusan ka lang. Kapag utusan lang po, gano'n lang ang sasabihin mo, walang pride, no? Walang pagmamalabis. Later on, kapag natuto lahat sila, sino yung ano dyan? Sino yung nagturo dyan? Bakit natuto sila? Si Jerry. Bakit? Ano ba yung si Jerry? Wala. Ambassador na pag-utusan lang din. Wala kang may pagmamalaki dahil yung itinuro mo sa kanila, galing din sa pinagmulan siya. Unlike dito sa missionary, makikita, this is missionary conference. May mga missionary conference po. Wala kang missionary salita sa Biblia. May missionary conference pa, no? So, we would rather call ourselves ambassador. Sapagat ang pagiging ambassador ay pagiging tagapaghatid lang ng impormasyon. At anong ating ihatid na impormasyon? Ang impormasyon na galing sa Apostol Pablo. At saan galing impormasyon na galing sa Apostol Pablo? Galing sa Panginoong Jesucristo. Amen. Natin sa tagal ng denominasyon na na-outgrow na. Kaya, yes. Amen. Yeah. Amen. Amen po, amen. Kahit ako po dito sa pulpit, sinasabi ko na na okay, sige. No? I stand corrected. Okay. So, okay na tayo. Ha? Okay. Okay. Tawagin natin yung ikalawa nating kapatid na magbibigay ng special number. Ate Daniela Matos. Ate Daniela.
Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, nagpapakumbabay. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkamahal-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Thank you, Lord. Thank you. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakilang. Ang pag-ibig mo'y wagas sa aming puso, sa sa aming puso, sa aming buhay. Puri pagsambay ilalim, bukas mo iyong magpapilang. Panginoon,
Maraming salamat po, Panginoon, sa natapos naming gawain mula simula at ngayon nasa pansamantalang pag-iwahiwalay na kami ay nakasama ka namin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa hindi maiwan dito sa strukturang ito ang iyong mga salita, kundi dalhin namin sa aming mga puso at hanggat maaari ay maibahagi namin sa aming mga kaibigan at mahal sa buhay. Ipalain niyo pong bawat sa narito ngayon, maging ang mga nakapiling namin sa Facebook Live, maging ang mga makakapiling namin sa YouTube channel, at sa mga hindi po namin nakapiling sa ngayon, dalangin po namin na lagi niyo po silang ingatan at pagpapalain at gagabayan sa mga kapatid namin na may mga munting karamdaman, ay na po magpagaling sa kanila upang sa mga susunod na panahon ay makasama namin sila dito mag-aaral ng mga salita. Sa Kanya na makapagpapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ng Jesucristo ayon sa inihayag na hiwaga na naitago bago palalangin ng sanlibutan na siyang inihayag sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos upang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa nag-iisang Diyos, naganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan mula noon hanggang ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo ang bawat siya'y magsabi ng Amen at Amen.